Sa bawat pagpatak ng ulan, nararamdaman ko ang hindi maipaliwanag na kirot sa aking puso. Parang may isang bahagi ng sarili ko na nawawala. Sa tuwing pumipikit ako, bumabalik sa akin ang mga alaala ng mga araw na parang hindi ko naranasan, ngunit alam kong nangyari. Sa bawat alaala, may mundo akong hindi nabisita, isang bersyon ng buhay ko na hindi ko kailanman natapakan. Ako si Mira, isang babaeng laging hinahabol ng mga alaala ng mga mundong hindi ko alam. Isang gabi, habang nakaupo sa isang sulok ng aming tahanan, narinig ko ang mga tunog ng ulan na bumabagsak sa bubong. Ang lamig ng hangin ay tila bumabalot sa akin. Tumayo ako at dumungaw sa bintana. Nagmamasid sa mga patak ng ulan na tila mga luha mula sa langit. May kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Parang may kung anong puwersa sa likod ng mga patak ng ulan na nagtutulak sa akin na muling bumalik sa mga alaala. Sa bawat patak, bumabalik sa akin ang mga eksena ng isang buhay na hindi ko nabuhay, mga desisyon na hindi ko ginawa, mga tao na hindi ko nakilala. Isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako sa isang kakaibang tunog. Bumangon ako at lumabas sa kwarto. Tinungo ang sala. Nagulat ako sa aking nakita. Isang pinto na hindi ko kilala ang biglang lumitaw sa gitna ng sala. Ang pinto ay kumikislap sa liwanag. Tila inaanyayahan akong buksan ito. Sa kabila ng takot, may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin upang lapitan ang pinto. Sa pagdampi ng aking mga daliri sa malamig na kahoy ng pinto, naramdaman ko ang isang agos ng enerhiya na dumadaloy sa akin. Pumikit ako at nagdesisyon na buksan ito. Sa pagpasok ko sa pinto, bumungad sa akin ang isang mundo na hindi ko kilala. Ang paligid ay puno ng mga kulay na hindi ko pa nakikita. Mga tunog na hindi ko pa naririnig. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pakiramdam ng takot at pagkaaliw ay nagtatalo sa aking kalooban. Sa mundo na ito, nakita ko ang bersyon ng sarili ko na masaya, payapa, ngunit may kirot sa kanyang mga mata. Ang bersyon ng sarili ko na ito ay nakatingin sa akin, tila alam niya ang mga alaala na bumabalot sa akin. Sa kanyang pagtingin, naramdaman ko ang mga tanong na matagal ko nang tinatago. Ano ang nangyari? Paano ako napunta sa ganitong sitwasyon? Biglang may sumulpot na isang batang lalaki na tila nagmula sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may kislap ng pag-asa. Tumingin siya sa akin at nagtanong, "Bakit mo sila iniwan, Mira? Bakit mo kami iniwan?" Hindi ko alam ang isasagot. Sino siya? Bakit ko siya iniwan? Sa paglingon ko, upang tanungin ang bersyon ng sarili ko, nawala siya. Iniwan akong nag-iisa sa gitna ng mundong ito. Napagtanto kong may mga hindi ako alam, mga tanong na kailangang sagutin, mga alaala na hindi pa nabubuo. Ngunit paano? Ano ang dapat kong gawin? Muli akong nakaramdam ng takot. Sa bawat hakbang na tinatahak ko sa mundong ito, nararamdaman ko ang bigat ng mga alaala. Ang pinto ay naglaho at naiwan akong nag-iisa, nagtatanong sa kawalan. Sa mundong ito, may isang bagay na nawawala, isang bagay na kailangang mahanap. Ang tanong ay, handa ba akong magpatuloy sa pagtuklas sa mga mundong ito? Sa bawat alaala, may mundo akong hindi nabisita. Bahagi 2. Pagkatapos ng aking kakaibang karanasan, sa unang pagkakataon na nasilayan ko ang ibang bersyon ng aking buhay, hindi ko mapigilang magmuni-muni. Tila isang pelikula na bumabalik-balik sa akin ang mga eksena. Nakita ko ang sarili kong masaya, walang alalahanin, at tila wala sa realidad na aking kinabibilangan sa kasalukuyan. Nakaukit sa aking isipan ang mga ngiti at tawanan. Ang mga mukha ng mga taong hindi ko pa nakikilala, ngunit tila napakapamilyar. Habang nakaupo sa aking paboritong sulok ng aming bahay, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Napatanong ako sa aking sarili,
Ano kaya ang mga bagay na hindi ko nagawa o mga desisyon na hindi ko pinili na nagdala sa akin sa kasalukuyang mundong ito? At higit sa lahat, paano ko nagagawa ang pagsilip sa mga mundong iyon? Napagdesisyonan kong muling subukan ang aking kakayahan. Alam kong delikado ito at maaring makasama sa akin. Ngunit ang kuryosidad ay mas matimbang kaysa sa takot. Pumikit ako, huminga ng malalim, at sa isip ko'y inalala ang isang alaala mula sa aking pagkabata. Ang araw na natutunan kong magbisikleta. Ang araw na iyon ay puno ng saya at kalayaan. Sa isang kisap mata, naramdaman kong muli ang kakaibang sensasyon sa aking katawan. Nang imulat ko ang aking mga mata, nasa ibang mundo na naman ako. Nasa isang parke ako, katulad ng dati. Ngunit ngayon, may kakaibang tilaok ng mga ibon at ang simoy ng hangin ay tila may halong bango ng mga bulaklak na hindi ko pa naamoy dati. Sa parke nakita ko ang isang batang babae na nagbibisikleta. Halata ang saya sa kanyang mukha. Agad akong kumilos upang mapalapit sa kanya. Nang lumingon siya sa akin, nagulat ako. Ako yon, ngunit mas bata. Ang batang bersyon ko ay tumigil sa pagbisikleta at ngumiti sa akin. "Isa ka ba sa mga anghel na nagbabantay sa akin?" Tanong niya. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin, kaya't nginitian ko lang siya at tumango. Bagamat masaya siyang nagpatuloy sa kanyang laro, hindi ko maiwasang mapansin ang isang babae na nakatingin sa amin mula sa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagnanasa. Ang aking ina iyon, ngunit sa bersyong ito ng mundo, siya ay tila ibang-iba. Nang lumapit ako sa kanya, hindi siya nagulat. "Alam kong darating ka," sabi niya. "Matagal na kitang hinihintay." Naguluhan ako. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tanong ko. "Sa mundong ito," paliwanag niya, "may mga pagsisising hindi ko maiwasan. At alam kong darating ang araw na makikita kita sa bersyon ng buhay mo na mas matapang at malaya." Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa mundo kong ito, ang ina ko ay isang babae na puno ng pag-asa at pangarap. Ngunit tila sa bersyong ito, siya ay puno ng panghihinayang. "Ano ang gusto mong iparating sa akin?" Tanong ko sa kanya. Sa bawat desisyon, sa bawat pagkakataon, may mga mundo na hindi mo tatahakin. Ngunit sa bawat mundo, may mga leksyong natutunan. Hanapin mo ang mga ito, huwag kang matakot. Naramdaman ko ang kanyang kamay na marahang hinawakan ang akin. Sa kanyang paghawak, naramdaman ko ang init ng pagmamahal at pangunawa. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang pumunit sa hangin. Ang paligid ay nagsimulang magbago. Ang mga kulay ay naglaho at ang lahat ay naging puti. Nagising ako sa aking sopa, ang tasa ng kape ay malamig na. Ang aking puso ay mabilis na tumitibok, puno ng kaba at hindi maipaliwanag na takot. Alam kong may mga bagay na dapat kong tuklasin, mga tanong na dapat masagot. Ngunit paano ko ito gagawin nang hindi nawawala ang aking sarili sa prosesong ito? Habang iniisip ko ang mga nangyari, narinig ko ang isang pamilyar na tunog mula sa aking bulsa. Isang lumang laruang relo na matagal ko nang hindi ginagamit ang biglang umandar. Sa likod nito, may nakaukit na mensahe na hindi ko pa nakikita dati. "Sa oras ng pagdududa, bumalik ka. Nandito lang kami." Napaisip ako, sino ang kami? At bakit ngayon ko lang nakita ang mensaheng ito? Binalot ako ng takot at excitement na magpatuloy sa aking paglalakbay sa mga mundong hindi ko pa nalalaman. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong may mga tao o nilalang na nagmamatsyag sa akin. At ang paglalakbay na ito ay maaring mas malaki pa kaysa sa aking inaasahan. Sa puntong iyon, ang aking desisyon ay malinaw. Kailangan kong tuklasin ang mga mundong ito, kahit pa ang ibig sabihin nito ay pakikipagsapalaran sa mga bagay na hindi ko pa naiintindihan. Ngunit
Handa na ba ako? Iyon ang tanong na patuloy na umuukilkil sa aking isipan habang muling bumabalik sa aking alaala ang mga mundong hindi ko nabisita. Sa bawat alaala, may mundo akong hindi nabisita. Ang mga alaala ay tila mga hologram na naglalaro sa likod ng aking mga talukap. Sa bawat pagkurap, iba't ibang bersyon ng aking buhay ang naglalakbay sa aking isipan. Mga bersyon na hindi ko kailanman nabisita, ngunit batid kong akin. Nakaupo ako ngayon sa lumang sofa ng aming sala. Ang mga unan ay nagkalat, tila mga balangkas ng mga pangarap na hindi pa natutupad. Sa harapan ko, isang tasa ng malamig na kape. Ang singaw nito ay matagal nang naglaho, ngunit ang amoy ay nananatili, nagpapapaalala sa akin ng mga umagang puno ng pag-asa. Sa kabila ng payapang paligid, ang aking isipan ay nagtatalo. Isang labanan ng mga alaala at posibilidad. Sa bawat pagbalik-tanaw, may isang bahagi ng aking sarili na tila kumakatok, humihiling na mapansin. Ipinikit ko ang aking mga mata at doon muling bumukas ang pinto patungo sa isang mundo na hindi ko pa nabisita. Ang mundo ay kulay luntian, puno ng mga halaman at bulaklak na hindi ko pa nakikita sa realidad. Dito, ako ay isang botanist, isang eksperto sa pag-aral ng mga halaman na may kakayahang magbigay lunas sa mga karamdaman ng tao. Ang aking mga kamay ay puno ng lupa at ang aking puso ay puno ng saya. Bawat pagtuklas ay nagbibigay sa akin ng bagong pag-asa. Ngunit ang mundo ay hindi perpekto. Sa likod ng bawat halamang gamot na aking nadiskubre, may isang senyalis ng panganib, isang babala na hindi ko maunawaan. Ang mga halaman ay may sariling buhay, naglalabas ng mga tunog na tila mga bulong na pumapasok sa aking isipan. Sa bawat hikbi ng hangin, may kurot sa aking puso. Tila isang pahiwatig ng trahedya na hindi ko pa nararanasan. Bumalik ako sa realidad at ang malamig na kape ay tila isang simbolo ng pagbabalik sa mundong hindi kasing kulay ng mga posibilidad. Ngunit hindi ko mapigilan ang sarili kong magtanong. Ano ang ibig sabihin ng mga bulong ng mga halaman? Bakit tila may nakaambang panganib sa mundo kung saan ako ay isang botanist? Muli kong ipinikit ang aking mga mata at sa pagkakataong ito, ang mundo ay puno ng musika. Ako ay isang sikat na pianist. Ang aking mga daliri ay lumilipad sa mga teklado, lumilikha ng mga melodiya na pumupuno sa aking kaluluwa ng ligaya. Ang mga nota ay tila mga bituin na kumikislap sa gitna ng kadiliman, nagbibigay liwanag sa mga gabi ng pag-aalinlangan. Ngunit sa likod ng bawat konsyerto, may isang kalungkutan na hindi ko maalis. Ang mga musika ay hindi sapat upang punan ang puwang sa aking puso. Sa bawat palakpak ng mga tao, may isang tinig na nagbubulong sa akin mula sa likuran ng entablado. Isang tinig na hindi ko pa naririnig, ngunit batid ko ang kahulugan. Ito ay ang tunog ng pag-iisa, ng mga pangarap na hindi ko pa natutupad sa tunay na mundo. Bumalik ako sa realidad at ang kapayapaan ng aming sala ay tila isang kanlungan mula sa mga ingay ng ibang mundo. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ano ang kahulugan ng mga bulong sa likod ng entablado? Ano ang hinahanap ko sa mundo ng musika na hindi ko pa natatagpuan sa tunay na buhay? Sa aking mga paglalakbay sa iba't ibang bersyon ng aking buhay, isang bagay ang malinaw. Sa bawat alaala, may isang bahagi ng aking sarili na hindi pa nabibisita. Ang mga mundo ay puno ng posibilidad, ng mga pangarap na hindi ko pa natutupad. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, may isang tanong na hindi ko pa nasasagot. Habang ako ay nagmumuni-muni, ang pintuan ng aming sala ay biglang bumukas. Isang estranghero ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Ang kanyang presensya ay tila isang pahiwatig ng pagbabago. Ang kanyang tinig ay pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung saan ko siya nakilala.
Alam mo ba, sabi niya, na ang bawat alaala ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng iyong buhay? Ang kanyang mga salita ay tila isang susi sa pinto ng mga misteryo. Sa isang iglap, ang mga bulong ng mga halaman at ang tunog ng pag-iisa ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang estranghero ay ang sagot sa tanong na matagal ko nang kinikimkim. Ngunit bago ko pa siya matanong, siya ay naglaho. Iniwan akong nakatingin sa pinto, puno ng pag-aasa at ng takot sa posibleng hinaharap. Sa bawat alaala, may mundo akong hindi nabisita, ngunit sa bawat pahiwatig, may pag-asa akong natutuklasan. Ngunit sino ang estranghero? At bakit tila siya ang susi sa lahat ng ito? Sa bawat pagkurap ng mata, ang mundo ay nagbabago. Ang posibilidad ay nagiging realidad. Ngunit sa likod ng bawat alaala, may isang misteryo na naghihintay na matuklasan. Sa mga araw na nagdaan mula nang matuklasan ko ang aking kakaibang kakayahan, unti-unti kong natutunan kung paano kontrolin ito. Ang mga alaala ng iba't ibang bersyon ng aking buhay ay tila mga pahina sa isang libro na maaari kong balik-balikan. Subalit, sa bawat pagtingin ko, unti-unti akong nababalot ng takot. Ano nga ba ang tunay na epekto ng mga pagbabagong ito sa aking kasalukuyan? Isang umaga, habang nakaupo ako sa aming maliit na balkonahe, tinanaw ko ang langit na tila puno ng mga lihim. Ang hangin ay malamig at may dalang kakaibang pakiramdam. Pumikit ako at hinayaan ang aking isip na maglakbay sa ibang mundo, sa ibang bersyon ng aking sarili. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pagbabago ng paligid. Ang mga tunog ng umaga ay napalitan ng katahimikan. Pagdilat ng aking mga mata, nakita ko ang isang mundong pamilyar ngunit ibang-iba. Nasa loob ako ng isang kwarto na puno ng mga lumang libro at mga lumang larawan. Ang mga dingding ay may mga nakasabit na painting ng mga lugar na hindi ko pa nararating. Sa mesa, may isang lumang orasan na tila may sariling buhay. Ang mga kamay nito ay umiikot ng paurong, patungo sa nakaraan. Lumapit ako at napansin kong ang orasan ay may ukit na mga simbolo na hindi ko mawari. Tila tinatawag ako ng mga ito, hinihikayat na alamin ang kanilang kahulugan. Bigla kong narinig ang isang pamilyar na boses mula sa likuran. Hindi ka dapat nandito, sabi nito. Lumingon ako at nakita ang aking sarili. Isang ibang bersyon ng akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabatiran at misteryo. Ang pag-ikot ng orasan ay hindi para sa atin, dagdag niya. Naguguluhan at natatakot, tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang orasan na maapasan na ito ay naglalaman ng lahat ng ating maaring maging, paliwanag niya. Ngunit sa bawat pag-ikot nito, may kapalit na hindi natin alam. Sinubukan kong alamin ang higit pa, ngunit bigla siyang naglaho. Iniwan akong nag-iisa sa kwarto. Ang orasan ay patuloy pa ring umiikot, tila nagmamadali. Sa aking paghawak dito, naramdaman ko ang biglaang pag-ugan ng buong kwarto. Parang may puwersang humihila sa akin papalayo. Nang magbalik ang lahat sa normal, bumalik ako sa aming balkonahe. Ang hangin ay tila mas mabigat at ang aking puso ay bumibilis ang tibok. Alam kong may mali, ngunit hindi ko alam kung ano. Sa aking bulsa, nadama ko ang isang piraso ng papel. Kinuha ko ito at binasa. Ito ang iyong huling pagkakataon. Nakasulat doon sa tinta na tila kumikislap. Huwag mong hayaang mawala ang kasalukuyan. Ang mga salitang iyon ay tila bagaon ng mga katanungan sa aking isipan. Ano ang ibig sabihin ng huling pagkakataon? At ano ang mawawala sa akin? Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong iwasan ang pagtingin sa iba pang bersyon ng aking buhay. Ngunit ang tukso ay palaging naroon. Ano ang nasa likod ng mga nag-uumapaw na posibilidad? Bawat gabi, naririnig ko ang tiktak ng orasan sa aking isipan.
tila humihimok sa akin na bumalik. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Bumalik ako sa kwarto at muling hinawakan ang orasan. Sa bawat pag-ikot, naramdaman ko ang pag-agos ng mga alaala, mga posibilidad na hindi ko pinili. Ngunit sa huli, isang alaala ang tumigil sa akin. Isang sandali na hindi ko matatanggap na mawawala. Sa bersyong ito ng aking buhay, nakita ko ang aking pamilya, buo at masaya. Ang mga ngiti nila ay tila naglalaman ng lahat ng saya at pagmamahal. Ngunit alam kong hindi ito ang aking kasalukuyan. Sa mundong ito, may isang bagay na hindi ko maabot. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na tila dumaan sa akin. Ang paligid ay unti-unting naglalaho. Sa aking paglingon, nakita ko ang isang anino, ang ibang bersyon ng aking sarili. Pumili ka na, sabi nito. Ang orasan ay hindi na maghihintay. Napagtanto kong ang aking mga desisyon ay may bigat na hindi ko lubos na nauunawaan. Sa aking pagpikit at pagbukas ng mga mata, napagtanto ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang oras ay hindi lamang sukatan ng mga sandali, kundi isang dimensyon na kumakain ng mga posibilidad. Isang malalim na hininga ang aking binitawan habang unti-unting bumabalik sa aking kasalukuyan. Ngayon, alam ko na ang mga alaala ay may kapangyarihang magdala sa akin sa mga mundong hindi ko pa napupuntahan. Ngunit sa bawat pagbisita, may kapalit na hindi ko mawari. Sa aking pagbabalik, dala ko ang takot at pag-asa sa kung ano ang naghihintay. Subalit, sa likod ng lahat ng ito, naroon ang isang tanong. Sa bawat alaala, ano ang mundo na hindi ko kailanman mabibisita? Bumalik ako sa aking kwarto. Ngunit sa aking paglingon sa salamin, nakita ko ang isang piraso ng papel na nakadikit dito. Ang iyong oras ay nauubos, nakasulat sa tinta na tila nagbabanta. Sa likod ng salamin, may isang anino na nagmamasid, ang ibang bersyon ng akin. At doon ko napagtanto, ang bawat pag-ikot ng orasan ay isang hakbang palapit sa hindi ko inaasahan. Palagi kong pinaniniwalaan na sa bawat alaala, may mundo akong hindi nabisita. Isang dimensyon kung saan iba ang desisyon na ginawa ko. Ibang landas ang tinahak ko. Sa bawat pagdungaw ko sa mga bintana ng mga mundong iyon, palaging may nakatago. Isang bahagi ng sarili ko na hindi ko pa nakikilala. At sa araw na ito, isang bagong mundo na naman ang aking tinahak. Magsisimula ang araw sa tila ordinaryong umaga. Nasa harap ako ng salamin. Sinusubukang ayusin ang gulo-gulong buhok. Ngunit sa likod ng aking mga mata, may bumubulong na hindi ko mawaglit. Isang alaala mula sa isang mundo kung saan pinili kong hindi ituloy ang aking karera. Bilang isang manunulat, sa mundong iyon, ako ay naging isang guro sa isang maliit na bayan sa probinsya. Napaisip ako, paano kaya kung pinili ko ang landas na iyon? Habang nagmumuni-muni, napansin kong may kakaiba sa aking refleksyon. Sa likod ng aking sariling imahe, bumukas ang isang pinto sa loob ng salamin. Hindi ito ang unang beses na nangyari ito, ngunit palaging may kaba sa aking dibdib sa tuwing nangyayari ito. Isang pinto patungo sa isa na namang bersyon ng aking buhay. Isang hakbang lang at andoon na ako. Sa pagpasok ko sa pintuan ng salamin, nagbago ang lahat. Nasa loob ako ng isang silid-aralan, puno ng mga batang masayang naglalaro. Ang ingay ng kanilang tawanan ay tila musika sa aking pandinig. Ako, sa mundong ito, ay isang guro. Naramdaman ko ang init ng araw na pumapasok sa mga bintana ng silid-aralan at ang malambot na tinig ng isa sa aking mga estudyante ay umagaw sa aking atensyon. Ma'am, pwede po bang magtanong? Tanong ng isang batang babae na may mga matang puno ng kuryosidad. Ngumiti ako at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang ligaya na tila matagal ko nang hindi nararamdaman. Oo naman, ano ang tanong mo?
Sagot ko, habang nakikipag-usap sa mga estudyante, unti-unti kong nararamdaman ang koneksyon ko sa mundong ito, ang pagmamahal ko sa kanila, ang pagnanais kong gabayan sila sa kanilang pagkatuto. Ito ba ang kapalaran na dapat kong pinili? Sa likod ng lahat ng ito, may isang anino ng pag-alinlangan. May isang bahagi ng sarili ko na hindi mapalagay. Ano ang kapalit ng kaligayahang ito? Ano ang mga bagay na hindi ko nagawa dahil sa pagpiling ito? Sa bawat paglipas ng oras, mas lalong lumalalim ang aking pag-unawa sa mundong ito. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Isang malakas na kalampag mula sa labas ng silid-aralan ang pumukaw sa aming pansin. Lahat ng mga bata ay nagpanik at ako ay agad na tumayo upang tingnan kung anong nangyayari. Sa paglabas ko ng silid-aralan, nakita ko ang isang malaking portal na bumukas sa gitna ng playground. Ang portal na ito ay katulad ng mga pintuan na palagi kong nakikita sa salamin. Ngunit sa halip na anyayahan akong pumasok, tila sinusubukan nitong hilahin ako pabalik. Ang mga estudyante ay nagkakagulo at sa gitna ng kaguluhan, isang bata ang nahulog at nasugatan. Agad akong bumalik sa aking sarili, tumakbo ako upang tulungan siya. Ngunit habang hawak ko ang kanyang kamay, naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na humihila sa akin papunta sa portal. Ma'am, huwag po kayong umalis. Sigaw ng batang babae na nagtanong sa akin kanina. May takot sa kanyang mga mata, ngunit may tiwala rin. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na kailangan ko nang bumalik, na kahit gaano pa kasaya ang mundong ito, hindi ito ang mundong pinili ko. Ngunit hindi ko rin kayang iwan ang mga estudyante ko sa ganitong sitwasyon. Kailangan kong gumawa ng paraan upang maisalba sila bago ako bumalik. Habang patuloy akong hinahatak ng portal, binitiwan ko ang kamay ng batang babae at tumakbo palabas ng silid-aralan. Kinuha ko ang bell na pang-emergency at pinatunog ito. Umaasang makakatulong ito sa pag-alerto sa ibang mga guro. Ngunit sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko ay papalayo ako sa mundong ito. Unti-unting bumabalot ang kadiliman sa paligid ko at alam kong malapit na akong bumalik sa aking orihinal na mundo. Sa huling sandali bago tuluyang lamunin ng portal, narinig ko ang boses ng batang babae. Babalik po kayo, ma'am, di ba? Ang tinig niya ay puno ng pag-asa. Nang bumalik ako sa aking sariling mundo, dala ko ang alaala ng mundong iyon. Ngunit higit pa roon, dala ko rin ang pangako sa sarili ko na kahit hindi ko sila makakasama, hindi ko sila makakalimutan. At ang tanong ng batang babae ang patuloy na bumabalik sa aking isipan. Babalik pa ba ako? Ngunit ang mas malaking tanong ay, sa dami ng mundong maaari kong bisitahin, alin ang tunay na para sa akin? Sa bawat paghinga, nararamdaman ko ang bigat ng mga alaala na tila mga alon sa dagat na walang humpay sa pag-agos. Ang mga bulong ng kahapon ay bumabaon sa akin, ngunit sa kabila nito, ang kakayahan kong makita ang ibang bersyon ng buhay ko ay patuloy na nagbibigay ng bagong liwanag sa aking paglalakbay. Sa mga mundong ito, may mga pintuang nag-aanyaya ng mga posibilidad na hindi ko pa napupuntahan. Ngayon, sa pagmulat ng mga mata ko, nakaharap ako sa isa sa mga pintuang ito. Sa likod nito ay naroon ang bersyon ng sarili ko na pinili ang ibang landas. Isang landas na puno ng saya, ngunit may kasamang pakiramdam ng pagkawalang katiyakan. Sa mundong ito, ako ay isang pintor na kilala sa buong mundo. Ang mga obra ko ay hinahangaan at pinag-uusapan ng marami. Ngunit, sa kabila ng tagumpay, may mga aninong bumabalot sa akin, mga aninong hindi ko maipaliwanag. Lumapit ako sa pinto. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa paghawak sa malamig na seradura. Sa likod ng pinto, naririnig ko ang mga boses na tila may pagtatalo. Sa bawat hakbang papalapit,
Tumitindi ang pagnanais kong malaman kung ano ang nasa likod nito. Inikot ko ang seradura at sa pagbukas ng pinto, bumungad ang isang eksenang hindi ko inaasahan. Nakatayo ako sa isang art gallery, puno ng mga tao na nagmamasid sa mga likhang sining na nakasabit sa dingding. Sa gitna ng gallery ay naroon ako, nakikipag-usap sa isang lalaking may matalas na mga mata. Siya ay si Daniel, ang lalaking iniwan ko sa isa sa mga mundong hindi ko pinili. Sa mundong ito, siya ang kritiko na nagbigay ng pangalan sa akin sa mundo ng sening. Ngunit sa likod ng kanyang mga papuri, may mga kwentong hindi ko maintindihan. Alam mo, Ana, sabi ni Daniel habang tinitignan ang isa sa mga painting ko, itong likha mo ay may kakaibang lungkot. Parang may tinatago ka sa bawat brush stroke. Tumingin ako sa kanya, pilit na ngumiti. Minsan, ang sining ay sumasalamin sa mga bagay na hindi natin kayang sabihin. Tumango siya, ngunit sa kanyang mga mata ay may katanungan. Alam kong sa mundong ito, may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, mga bagay na hindi ko pa rin lubos na nauunawaan. Sa kabila ng kasikatan, ang pakiramdam ng pag-iisa ay patuloy na bumabalot sa akin. Sa bawat gabi, ako ay bumabalik sa studio ko, nagpipinta ng mga larawang naglalaman ng mga piraso ng alaala ng ibang mundo. Sa bawat canvas ay naroon ang mga anino na mga desisyon na hindi ko pinili, mga pangarap na hindi ko tinupad. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng isang blankong canvas, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumalot sa akin. Pumikit ako at nang muling dumilat, ako ay nasa ibang espasyo. Isang madilim na silid, puno ng mga libro at lumang kasangkapan. Sa sulok ay naroon ang isang lumang orasan, patuloy na tumitiktak. Sa gitna ng silid ay naroon ang isang mesa, puno ng mga papel na may mga nakasulat na pangalan. Mga pangalan ng mga tao mula sa iba't ibang bersyon ng buhay ko. Isa sa mga pangalang iyon ay si Daniel. Sa pagkakita nito, may naramdaman akong kakaiba. Sa likod ng mesa ay naroon ang isang pintuang hindi ko pa nakikita. Sa bawat hakbang papalapit sa pinto, nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hinawakan ko ang seradura. Ngunit sa pagkakataong ito, nag-atubili akong buksan ito. Sa likod ng pinto ay naroon ang isang posibilidad na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Isang bulong ang narinig ko sa likuran. Minsan, ang mga desisyon natin ay bumubuo ng mga mundo na puno ng misteryo. Ano kaya kung sa likod ng pintong ito ay naroon ang sagot sa mga tanong ng puso mo? Lumingon ako, ngunit walang tao sa paligid. Ang boses na iyon ay tila bahagi ng alaala. Isang alaala ng mundo na hindi ko pa napupuntahan. Sa kabila ng takot, ang pagnanais na malaman ang nasa likod ng pinto ay patuloy na bumabalot sa akin. Sa wakas, binuksan ko ang pinto. Tumambad sa akin ang liwanag ng isang bagong umaga. Ngunit sa halip na kasikatan, naroon ang isang bagong simula, isang simula na puno ng mga tanong, ng mga posibilidad na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Sa mundong ito, ako ay hindi lamang isang pintor. Ako ay isang tagapaglikha ng mga kwento na bumabalot sa bawat anino ng alaala. At sa gitna ng bagong simula, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Sa bawat alaala na bumubuo sa mga mundong hindi ko pa nabisita, ano kaya ang naghihintay sa akin sa dulo ng paglalakbay na ito? Sa bawat alaala, palaging may isang mundo na hindi ko nabisita. Isang piraso ng aking buhay na tila nawawala, ngunit patuloy na nananatili sa gilid ng aking isipan. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi na ng aking karaniwang araw ang pagtingin sa mga bersyon ng buhay ko na hindi ko nagawa o napili. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong nakita ang sarili kong tumatawid sa iba't ibang landas na hindi ko pinili. Subalit sa araw na ito,
may kakaiba. May isang alaala na tila humihila sa akin ng mas malakas kaysa sa dati. Nagising ako nang may pakiramdam na parang may nagbago sa aking paligid. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng aking silid ay may kakaibang init na para bang nagsasabing mayroong bagong simula. Tumayo ako mula sa kama at sa pagtingin ko sa salamin, nakita ko ang aking anino na parang sumasayaw sa likod ng aking refleksyon. Isang anino na tila may sariling buhay. Nagpasya akong sundan ang anumang pahiwatig na ibinibigay sa akin ng umagang ito. Habang naglalakad ako sa kalsada, napansin kong kumikislap ang mga dahon ng puno sa gilid ng daan na para bang may mga bituin sa kanilang mga sanga. Isang bagay na hindi ko pa nakita sa mundong ito. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-angat ng aking mga paa na para bang ako'y lumulutang. Sa sulok ng aking mata, may isang maliit na pinto na biglang lumitaw sa gilid ng isang lumang gusali. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero alam kong kailangan ko itong buksan. Sa likod ng pinto, bumungad sa akin ang isang mundo na puno ng mga kulay at tunog na hindi ko pa nararanasan. Ang damo sa ilalim ng aking paa ay parang mga ulap, at ang hangin ay puno ng mga halakhak na mga nilalang na hindi ko pa nakikita. Sa isang iglap, lumitaw sa aking harapan ang isang matandang lalaki na may mga mata na puno ng kaalaman at karunungan. "Ikaw ang pinili," sabi niya, na para bang alam niya ang lahat ng nangyayari sa aking isip. "Pinili para saan?" Tanong ko habang sinusubukan kong magpakalma sa kabila ng mga nagkukumpulang emosyon sa aking dibdib. Ngumiti siya at itinuro ang isang landas na puno ng mga bulaklak na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw. Sinundan ko ang kanyang direksyon at bawat hakbang ay naghatid sa akin sa iba't ibang bahagi ng sarili kong alaala. Nakita ko ang mga bersyon ng sarili ko na nakamit ang mga pangarap na hindi ko naisin, ang mga posibilidad na hindi ko pinansin dahil sa takot o pag-alinlangan. Ngunit sa gitna ng paglalakbay na ito, may isang alaala na tumawag sa akin ng mas malakas. Isang batang babae na nakatayo sa gitna ng isang napakalawak na hardin, humahawak sa isang bulaklak na tila sumasalamin sa kanyang mga mata. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. Isang bersyon ng akin na puno ng pag-asa at tapang. Naramdaman ko ang kanyang yakap, ang init ng kanyang pagnanasa, na baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang nangiti, may isang takot na nagkukubli sa ilalim ng kanyang mga mata. "May kailangan kang malaman," bulong ng matandang lalaki habang lumalapit siya sa akin mula sa likod. "Ang bawat alaala ay may kapangyarihang baguhin ang iyong landas. Ngunit mayroon ding panganib na magdala ng mga bagay na hindi mo nais." Nagising ang isang takot na bumalot sa akin. Ano ang ibig sabihin niya? Biglang bumangon ng isang damdamin na may isang bagay na mali. Sa likod ng batang babae, isang anino ang unti-unting lumilitaw, isang puwersa na nagbabanta na agawin ang lahat ng kanyang pinangarap. Alam kong ito ang aking kinatatakutang bahagi, ang kahinaan na pilit kong nilalabanan sa bawat pagkakataon. Sa isang iglap, ang anino ay nagiging isang halimaw na puno ng mga mata at bibig, umuungol ng mga salitang puno ng pag-aalinlangan at pagkatakot. Napaatras ako, ngunit ang batang babae ay nakatayo pa rin, hindi natitinag. "Huwag kang matakot," sabi niya, habang ang kanyang kamay ay lumalapat sa akin. "Kailangan mo itong harapin." Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kalakasan na hindi ko inasahan. Sa pagtitig ko sa halimaw, unti-unti itong nawala, kasama ang takot na pumigil sa akin na makita ang mga mundo na hindi ko nabisita. Ngunit bago ko pa man lubusang maunawaan ang nangyari, naramdaman ko ang isang malamig na hangin
na nagmula sa likod ko. Sa paglingon ko, isang pinto ang biglang bumukas, isang portal sa isang mundo na hindi ko inaasahan. At sa dulo nito, isang refleksyon na hindi ko pa nakikita, isang bersyon ng akin na nakamit ang lahat ng aking pangarap, ngunit may isang bagay na nawawala. Sa sandaling iyon, alam kong may bagong pagsubok na naghihintay. At sa kabila ng takot, naramdaman ko ang kasabikan na harapin ito. Dahil sa bawat alaala, may mundo akong hindi nabisita. At oras na para ito'y tuklasin. Pagmulat ng aking mga mata, naramdaman ko ang malamig at basang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin, para bang nasa ibang mundo na naman ako. Sa bawat paghinga, ang hangin ay tila punong-puno ng mga alaala na hindi ko pa nasisilayan. Sa bawat hakbang, ang mga tunog ng dahon at sanga ay parang musika ng isang lugar na hindi ko pa nararating. Sa mundong ito, ang bawat bahagi ay tila pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung bakit. Sa isang iglap, nakita ko ang sarili kong nakatayo sa harap ng isang lumang bahay na yari sa kahoy. Ang mga dingding nito ay pinalamutian ng mga lumang larawan, mga mukha ng mga taong hindi ko kilala, ngunit may kakaibang koneksyon sa akin. Ang mga mata nila ay tila nakatingin sa akin, humihiling na alalahanin ko sila. Sa bawat silid ng bahay na iyon, nadarama ko ang pagkakakonekta sa mga alaala ng nakaraan, mga alaala ng isang buhay na hindi ko pa nasusubukan. Sa isang sulok, may nakita akong lumang salamin. Ang refleksyon ko ay hindi ang inaasahan ko. Sa halip, isang babaeng may ibang anyo, ngunit may mga mata na puno ng lungkot at pananabik. Sino siya? Bakit tila nararamdaman ko ang kanyang hinanakit at pag-asa? Lumapit ako sa salamin at tinanong ang sarili kung ito ba ay isa lamang panaginip o isang realidad na kailangan kong tanggapin. Habang nakatitig sa salamin, unti-unting lumabo ang imahe. Ang paligid ay nagbago rin, naging mas maliwanag, mas detalyado. Ang mga larawan sa dingding ay nagsimulang gumalaw, parang mga pelikula ng mga alaala na mula sa ibang bahagi ng buhay ko. Nakita ko ang mga kaganapan na hindi ko matandaan na nangyari. Isang batang naglalaro sa hardin, isang pamilya na nagkakasiyahan sa hapagkainan, at isang babaeng nasa gilid ng kalsada, umiiyak habang nanonood ng paglubog ng araw. Habang pinagmamasdan ko ang mga eksenang ito, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na humihila sa akin papalapit sa pintuan. Sa likod nito, naramdaman ko ang presensya ng isang tao. Sinubukan kong buksan ito, ngunit tila may pumipigil sa akin. Sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong malaman kung ano ang nasa likod ng pintuang iyon. Nagdesisyon akong itulak ito ng mas malakas. Sa pagbukas ng pintuan, tumambad sa akin ang isang tanawin ng isang mundong puno ng ilaw at kulay. Ang mga puno ay puno ng buhay. Ang hangin ay puno ng awitin ng mga ibon. Sa gitna ng kagubatan, may isang daan na puno ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita. Naramdaman ko ang kakaibang saya sa aking puso, para bang ang lahat ng hinahanap ko ay narito na. Ngunit sa likod ng kaligayahang iyon ay may isang tanong na hindi ko pa nasasagot. Bakit ako narito? Biglang may isang boses na nagmula sa likod ko. Isang boses na pamilyar, ngunit hindi ko matukoy. Sa bawat alaala, may mundo kang hindi pa nabibisita, wika ng boses. Lumingon ako at nakita ang isang lalaki. May mukha na puno ng kabaitan, ngunit may mga mata na puno ng lihim. Sino ka? Tanong ko. Ngunit bago pa siya makasagot, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa. Ang paligid ay nagsimulang magbago. Ang mga kulay ay unti-unting naglaho. Ang mga bulaklak ay nagkulay abo. Ang daan na puno ng buhay ay naging isang madilim na kalsada. Ang takot ay bumalot sa akin, ngunit ang lalaki ay ngumiti. Ito ang iyong kapalaran,
Wika niya bago biglang naglaho. Naiwan akong nag-iisa sa gitna ng isang mundong puno ng kadiliman. Muli akong tumingin sa salamin. Ang babaeng naroon ay umiiyak, ngunit ngayon ay may kakaibang pag-asa sa kanyang mga mata. Napagtanto kong ang mundong ito, kahit puno ng misteryo at takot, ay bahagi ng akin. Sa bawat alaala, may mundo akong hindi pa nabibisita. Ngunit sa bawat hakbang, natututo akong tanggapin ang mga bahagi ng sarili ko na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Habang naglalakad ako pabalik sa lumang bahay, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas sa aking puso. Alam kong sa likod ng bawat pintuan ay may bagong bahagi ng buhay na naghihintay na matuklasan. Ngunit sa dulo ng daan, isang anino ang bumungad sa akin. Isang pamilyar na anyo. Isang tao mula sa nakaraan na akala ko'y nakalimutan ko na. Ang puso ko ay biglang bumilis at sa pagitan ng takot at pag-asa, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Sa bawat hakbang, alam kong may bagong paglalakbay na aking tatahakin. At sa bawat hakbang, may bagong twist ang aking kapalaran na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong magpatuloy. Sapagkat sa bawat alaala, may mundo akong hindi pa nabibisita. Sa bawat alaala, may mundo akong hindi nabisita. Minsan, sa pagitan ng paggising at pag-idlip, nararamdaman kong may mga alaalang sumusulpot na tila mga bula sa hangin. Mga alaalang hindi ko maalala kung kailan ko sila naranasan, pero nararamdaman kong sila'y bahagi ng buhay ko. Sa bawat paghinga, sa bawat pagsulyap sa salamin, unti-unting lumilinaw ang mga larawang matagal nang nakatago sa sulok ng isipan ko. Hindi ko alam kung ito'y mga alaala ng nakaraan o mga pangitain ng mundo kung saan hindi ko kailanman napuntahan. Ngayon, sa paglipas ng mga araw na tila ba'y walang patid na ulan, naramdaman kong bumigat ang hangin sa paligid. Parang may mga mata sa likod ko, nanunood, nagmamasid. Isang mundo na hindi ko nakikita, ngunit sa bawat pihit ng aking ulo, tila ba'y naroon lamang sa gilid ng aking paningin. Pinili kong hindi magpahalata. Sa halip, patuloy kong pinilit na bumalik sa aking mga gawain, habang ang mga alaala ng ibang mundo ay patuloy na bumubulong sa akin. Sa harap ng aking desk, nakaharap sa mga papel na puno ng mga tala ng mga bagay na dapat kong gawin, may isang piraso ng papel ang bumagsak mula sa itaas ng cabinet. Piraso ng papel na hindi ko maalala kung paano o kailan ko isinulat. Sa ibabaw nito ay nakasulat ang mga salitang, "Sa bawat alaala, may mundo akong hindi nabisita." Nang hawakan ko ang papel, biglang bumigat ang aking dibdib. Parang may alon ng emosyon ang dumaloy sa akin. Nag-uunahang sumabog sa isipan ko. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero nararamdaman ko ang presensya ng isang mundong hindi ko nakikita. Sa bawat pagsara ng aking mga mata, nararamdaman kong may mga pintuan ang unti-unting bumubukas sa harap ko. Mga pintuan patungo sa iba't ibang bersyon ng buhay ko. Isa sa mga pintuan ang nangibabaw sa lahat. May kakaibang liwanag na nagmumula rito. Hinatak ako ng liwanag na iyon. At sa isang iglap, natagpuan ko ang sarili kong nakatayo sa harap ng isang mundong kakaiba. Sa lahat ng naranasan ko, ang hangin ay puno ng samyo ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita. Sa paligid, may mga taong pamilyar, mga mukha ng mga kaibigan at pamilya na masaya. Tila walang problema sa mundo. Naramdaman ko ang saya at kapayapaan. Mga damdaming matagal ko nang hinahanap. Pero sa gitna ng kasiyahang iyon, may isang bagay na tila mali. Sa sulok ng aking mata, nakita ko ang isang pamilyar na silweta. Isang tao na sa lahat ng mundo na aking napuntahan. Siya ang hindi ko kailanman nakita. Siya ang taong matagal ko nang hinahanap, mas matagal pa, kaysa sa lahat ng alaala na dumaan sa akin.
Hindi ko siya maalala kung sino siya, pero nararamdaman ko sa puso ko na siya ay mahalaga. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata puno ng misteryo, ng mga kwento tungkol sa mundong ito. Minsan, sa bawat alaala, may mundo kang hindi nabisita. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kahulugan, ng mga lihim na hindi ko pa natutuklasan. Bago pa man ako makapagtanong, bago ko pa man siya makilala, biglang nagbago ang lahat sa paligid. Ang liwanag ay unti-unting nawala. At sa isang iglap, natagpuan ko ang sarili kong bumalik sa aking desk. Ang piraso ng papel ay wala na, nawala na parang bula. Napatingin ako sa paligid, sinubukan kong maghanap ng bakas ng mundong iyon, ng taong iyon. Pero walang kahit anong ebidensya na naroon ako. Tanging ang pakiramdam na may isang mahalagang bagay ang nawala sa akin ang naiwan. Ilang minuto akong nakaupo, nag-iisip, hanggang sa maramdaman kong may isang bagay sa bulsa ng aking jacket. Isang maliit na piraso ng papel. Isang larawan ng taong nakita ko sa mundong iyon. Sa likod nito ay may nakasulat. Minsan, sa bawat alaala, may mundo kang hindi nabisita. Hanapin mo ako. Ang puso ko'y pumitik sa kaba at pagnanasa. Sino ang taong ito? Bakit siya mahalaga? At ano ang kahulugan ng mga salitang iyon? Sa bawat alaala, sa bawat mundo, alam kong may isang bagay pa akong hindi natutuklasan. At sa bawat pagpatak ng oras, alam kong unti-unti kong malalaman ang sagot. Sa tuwing pumipikit ako, para bang may pumipintig na musika sa aking isipan. Isang ritmo na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Parang nababalot ako ng misteryo ng mga ibang mundo na palagi kong nasisilip sa likod ng mga salamin at sa ilalim ng mga anino. Ngunit ngayong araw, tila mas matindi ang tawag ng kakaibang mundong iyon. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang alon ng ibang realidad na dalhin ako sa kanilang agos. Nagising ako sa isang lugar na pamilyar, ngunit hindi ko maalala kung kailan ko ito nakita. Isang maliit na kubo sa gitna ng kabundukan na natatabunan ng hamog at huni ng mga ibon. Ang paligid ay tila isang lumang litrato na nabuhay. Alam kong ito ang isa sa mga mundo ng aking alaala. Ngunit hindi ko matukoy kung saan ito eksaktong nagmula. Nagsimula akong maglakad palapit sa kubo. Sa bawat hakbang, parang may bumubulong sa akin, nag-uudyok na pumasok at tuklasin ang nasa loob. Pagbukas ko ng pinto, agad kong naamoy ang halimuyak ng hinog na mangga at bagong lutong tinapay. Ang amoy ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Sa loob, may isang babae. Ako, pero hindi ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng saya at pag-asa, ngunit may kirot na nakatago sa likod ng kanyang ngiti. "Kamusta ka na?" tanong niya sa akin habang inilalapag ang isang tasa ng tsaa sa mesa. "Hindi ko alam," sagot ko. Parang sa bawat mundo, iba ang kinahinatnan ko, pero palaging may kulang. Umupo ako sa harap niya. Napagtanto na ang mundong ito ay isang bersyon kung saan natutunan ko ang kapayapaan sa simpleng pamumuhay. Ito'y mundo kung saan natutunan mong yakapin ang sarili mong mga pangarap. Sabi niya, tila binabasa ang iniisip ko. Ngunit may mga alaala pa ring bumabagabag sa iyo, hindi ba? Tumango ako. May bahagi ng puso ko na tila hindi mapalagay. Parang may hinahanap akong hindi ko maipaliwanag. Ngumiti siya, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Sa bawat alaala, may mundo kang hindi nabisita. Ngunit sa bawat mundo, may mga alaala kang kailangang bitawan. Napatingin ako sa kanyang mga kamay. May hawak siyang lumang litrato na tila naglaho na sa takbo ng panahon. Isa itong larawan ng batang babae, nakangiti habang nakatingin sa malayo, sa isang dagat ng mga bituin. Alam kong ako iyon, ngunit hindi ko maalala kung kailan o saan kuha ang litratong iyon. "Bakit mo ito ipinapakita sa akin?" tanong ko
habang pinagmamasdan ng larawan. Ito ang mundo kung saan natutunan mong maging malaya, sagot niya. Ngunit hindi mo ito magagawa hanggat hindi mo natutunan ang halaga ng paglimot. Napabuntong hininga ako. Pakiramdam ko ay nahuhulog ako sa isang walang katapusang siklo. Sa bawat mundo, sa bawat alaala, may mga bahagi ng buhay kong tila nawawala. At sa mundong ito, sinubukan kong hanapin ang sagot. Biglang bumukas ang isa pang pinto sa likuran niya at mula doon ay lumitaw ang isang liwanag na tila ng aakit. Tumingin siya sa akin, inaasahan ang aking desisyon. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asam at takot. Ngunit higit sa lahat, nakita ko ang pag-unawa. Pumili ka, sabi niya. May mga mundong naghihintay na bisitahin mo, ngunit may mga alaala rin na kailangang manatiling alaala. Tumayo ako at naglakad papunta sa pintong iyon. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng mga alaala at ang init ng mga posibilidad. Ngunit bago ko pa man maabot ang pinto, isang malakas na tunog ang pumuno sa paligid. Tumingin ako sa kanya. Nagtataka kung ano ang nangyayari. May iba pang naghihintay sa iyo, bulong niya, habang unti-unting naglalaho ang kanyang anyo. Bumukas ang pinto, ngunit sa halip na liwanag, kasukalan ang bumungad sa akin. Isang gubat na puno ng misteryo at panganib. Sa kabila ng takot, may bahagi ng puso ko na nagsasabing ito ang landas na kailangan kong tahakin. Ngunit bago ko maitawid ang aking sarili sa bagong mundo, isang kamay ang humawak sa akin mula sa likuran. Wala ka nang magagawa, sabi ng boses, malamig at puno ng pananakot. Ang mga alaala mo ang magdidikta ng iyong kapalaran. Napalingon ako, ngunit wala akong makita, kundi ang mga anino. At sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang malamig na haplos ng takot. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pagnanasa kong tuklasin, ang bawat mundo, bawat alaala na hindi ko pa nabibisita. Hindi pa ito ang katapusan, sabi ko sa sarili ko. Hinahanda ang sarili sa kinabukasang hindi ko pa nakikita. Ngunit alam kong sa bawat pintong aking binubuksan, may mga sagot na naghihintay na matuklasan. Sa bawat gabi na lumilipas, tila mas lumalalim ang pagkalito ko sa mundong aking ginagalawan. Ang kakayahan kong makasilip sa iba't ibang bersyon ng buhay ko ay tila isang sumpa at biyaya na hindi ko mawari kung paano haharapin. Sa mga pagkakataong ito, lalo na ngayong gabi, tila mas mabigat ang pasanin. Habang nakaupo ako sa lumang upuan sa aming balkonahe, tinititigan ko ang madilim na kalangitan. Ang mga bituin ay tila mga gabay na umaakay sa akin sa kawalang katiyakan ng aking kapalaran. Ngunit sa kabila ng kanilang liwanag, may bahagi sa akin na nananatiling nakakulong sa dilim ng pag-alinlangan. Ngunit sa gabing ito, may kakaibang kislap sa mga bituin na tila nagpapahiwatig ng bagong simula. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa aking pisngi. At kasabay nito ay ang unti-unting pagliwanag ng isang pangitain sa harap ko. Isa na tinamang bersyon ng buhay ko ang aking nasisilip. Sa bersyong ito, isa akong sikat na pintor. Ang mga kulay ng aking mga obra ay sumasalamin sa iba't ibang damdaming tila hindi ko pa nararamdaman sa kasalukuyan. Ang saya at kasiyahan sa aking mga mata habang nakatayo sa harap ng aking mga gawa ay isang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa likod ng mga ngiti ay may mga matang tila nagtatago ng isang lihim na hinahanap ko sa aking kalooban. Habang sinisikap kong unawain ang kahulugan ng pangitaing ito, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya, isang aninong unti-unting lumalapit mula sa dilim ng silid. Ang anino ay tila may dalang mensahe, isang babalang hindi ko pa natutuklasan. Sa aking paglingon, nakita ko ang aking sarili, ang bersyon ko sa mundong ito. Nagtagpo ang aming mga mata, at sa kanyang titig
ay naroon ang mga salitang hindi ko marinig ngunit dama ko sa aking puso. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Tanong ng anino kong bersyon, ngunit sa halip na takot, may kuryosidad sa kanyang tinig. Hinahanap ko ang sagot sa tanong na matagal ko nang kinikimkim. Sagot ko, na para bang siya lamang ang makakaintindi sa akin. At ano ang tanong na iyon? Muli niyang tanong habang unti-unting lumalapit. Bakit may mga bahagi ng buhay ko na hindi ko nabisita? Yifong, sama, bulong ko, na halos hindi ko na marinig ang sarili kong tinig. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na hangin ang dumaan. Tila pinukaw ang lahat ng aking mga pangitain. Ang bersyon kong iyon ay unti-unting naglaho at muli akong naiwan sa malamig na balkonahe ng aking kasalukuyang mundo. Sa gitna ng katahimikan, may biglang nagsalita mula sa dilim, isang tinig na hindi ko inaasahang marinig. Ang sagot ay nasa iyo, wika nito, na tila isang pahiwatig na may mga bagay na nakalampas sa aking paningin. Agad akong napatayo at sa pagkabigla ay muntik ko nang mabitiwan ang hawak kong tasa ng tsaa. Ang dagundong ng aking puso ay tila kasabay ng malamig na hangin na pumapasok sa aking dibdib. Sino ka? Tanong ko. Ngunit walang sumagot. Tanging katahimikan ang bumalot sa aking paligid. Ngunit hindi ko maiwasang mag-isip. Ang lahat ng ito ba ay isang babala? Isang mensahe mula sa ibang bersyon ng aking sarili? O isang palatandaan na dapat kong tuklasin ang mga bagay na hindi ko pa nakikita? Sa bawat sandali ng aking pag-iisip, nararamdaman ko ang pag-init ng aking mga kamay at nakita kong may mga bakas ng pintura. Mga kulay na hindi ko maalala kung saan nanggaling. Ang mga kulay na ito ay tila nagpapahiwatig ng isang bagong simula o pagkawasak ng isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Habang pinagmamasdan ko ang pintura sa aking mga kamay, isang bagong tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano ang tunay na kahulugan ng mga mundong hindi ko nabisita? At sa pagtuklas ko sa mga sagot na ito, handa ba akong harapin ang mga katotohanang maaaring magbago ng lahat ng alam ko tungkol sa aking sarili? Sa puntong iyon, nadama ko ang isang kakaibang katiyakan na kahit ano pa ang mangyari, may isang bagay na siguradong magbabago. Ngunit sa likod ng katiyakang ito, may isang kaba na bumabalot, isang kaba na tila humihila sa akin sa isang bagong yugto ng aking paglalakbay, isang yugtong puno ng misteryo at pag-asa. At sa paglingon ko sa kalangitan, nakita ko ang mga bituin na tila kumukurap, na para bang sila'y may sariling kwento na nais ikwento sa akin. Ngunit sa ngayon, ang mga bituin ay nanatiling lihim, at ako ay naiwan sa kawalan ng katiyakan ng isang mundo na maaari kong tuklasin, isang mundong puno ng posibilidad at hiwaga. Sa bawat sulok ng aking isip, nakatago ang mga mundong hindi ko kailanman nabisita. Mga posibilidad na tila alon sa dagat, patuloy na umaagos, patuloy na nagbabago. Sa kabila ng mga ito, ako'y nakatayo sa harap ng isang pinto na hindi ko pa nararanasan buksan. Isang pinto na may kakaibang liwanag. Tila naghahalo ang kulay ng rosas at ginto. Kumikinang sa bawat paghinga ng oras. Sa mundong ito, ako'y isang pintor. Ang mga canvas na nakasabit sa paligid ko ay puno ng mga eksena ng buhay na hindi ko pa naranasan. Naroon ang mga larawan ng mga taong hindi ko pa nakikilala, mga lugar na hindi ko pa nararating, at mga damdaming hindi ko pa nararamdaman. Sa bawat stroke ng aking brush, ay tila bumubuo ako ng isang bagong kwento, isang bagong alaala. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang larawan na hindi ko magawang tapusin. Isang silweta ng babae nakatayo sa gilid ng isang bangin, nakatingin sa karagatan ng mga bituin. Walang mukha ang silweta, walang kulay ang kanyang mundo. Pilit ko mang bigyan ng anyo at buhay
nananatili siyang misteryo, isang tanong na walang sagot. Hindi mo ba siya kilala? Tanong ng isang pamilyar na tinig mula sa likuran ko. Napatingin ako at naroon siya, isang bersyon ng sarili ko na may kakaibang kislap sa mata, puno ng determinasyon at tapang. Siya ang dahilan kung bakit narito ka. Hindi ko siya kilala. Tugon ko, habang pinipilit kong alalahanin kung saan ko siya nakita. Ngunit sa halip na sagot, ang aking isip ay puno ng pagkalito. Ang mga alaala ay tila mga piraso ng puzzle. Hindi ko mahanap ang tamang koneksyon. Pero sa bawat pagpinta mo, siya ang nililikha mo. Patuloy ng aking kakambal sa mundong ito, na tila isang gabay sa aking paglalakbay. Isipin mo, bawat posibilidad na hindi mo pinili, siya ang nabubuhay. Naglakbay ang aking isip pabalik sa mga desisyon na nag-ukit sa aking landas. Ang mga pagkakataong lumipas na, ang mga pintuang isinara ko bago pa man ako pumasok. Sa bawat desisyon, may isang bersyon ng sarili ko na nagpatuloy, na hindi umalis, na hindi sumuko, na hindi natakot. Minsan, siya ang pumipili ng hindi mo kayang piliin, sabi ng aking kakambal. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng bawat pagpili. Sa bawat hakbang na hindi ko ginawa, siya ang nagpatuloy. Siya ang nakipagsapalaran. Siya ang babaeng hindi ko kilala. Ngunit siya rin ang bahagi ng akin. Unti-unting nagbago ang aking pagtingin sa silweta. Unti-unti kong nakikita ang mga piraso ng kanyang mundo. Ang mga alaala na hindi ko nabisita. Ang mga pangarap na hindi ko natupad. Ang kanyang mukha ay bumabalik sa akin, kumpleto sa mga detalye, puno ng mga damdamin na hindi ko pa nararamdaman. Ngunit sa kabila ng liwanag ng kanyang mundo, may isang anino na nagtatago sa likod ng kanyang mga mata. Isang anino na tila banta sa kanyang pag-iral, isang anino na may dalang lihim na hindi ko pa natutuklasan. Ano ang kanyang itinatago? Tanong ko, habang nararamdaman ko ang pag-aalala sa aking dibdib. Ang aking kakambal ay ngumiti, isang ngiti na puno ng misteryo at pag-unawa. Hindi lahat ng posibilidad ay para sa iyo, sabi niya habang lumalapit sa akin. Ngunit sa bawat hakbang na hindi mo ginawa, siya ang nabuhay. Ang kanyang pag-iral ay ang talinghaga ng iyong nakaraan, ang mga desisyon na hindi mo pinili. At sa sandaling iyon, nagising ang aking pag-unawa. Ang babaeng ito, ang silweta sa aking canvas, siya ang anino ng mga pagpiling hindi ko ginawa. Siya ang boses ng mga desisyon na hindi ko pinili. Ang kwento ng mga mundong hindi ko nabisita. Ngunit sa likod ng bawat kwento, may isang katotohanan ang nagtatago. Isang katotohanan na hindi ko palubos na nauunawaan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang mundo, isang posibilidad na hindi ko pa nakikita. Isang posibilidad na puno ng panganib at misteryo. Ngunit, bago ko pa man magawang tanungin, bago ko pa man mahagawang tuklasin, ang mundo ko ay biglang nagbago. Ang liwanag ng rosas at ginto ay naging itim, ang kanyang silweta ay naglaho, at ako'y nagising sa isang mundong puno ng kadiliman. Sa dulo ng bawat alaala, sa bawat mundong hindi ko nabisita, naroon ang isang tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Sino siya at ano ang kanyang lihim? Sa bawat pagpili, siya ang nananatili. Ang kanyang kwento ay ang aking kwento. Isang kwento na puno ng talinghaga ng nakaraan.